O eto na, mga kababayan, umatake na po si Atty. Manscarpio. Maghahain na po siya ng criminal complaint, mga kababayan, laban po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, AMLAC, at sa ilang miyembro ng Committee on Justice, mga kababayan, ng House of Representatives, dahil po sa ginawa nitong tatlong ito na pagsisiwalat at pagbunyag sa confidential bank record po ng ating pangalawang Pangulo sa isinagawa po nilang mini trial, mga kababayan, para sa impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Para pong sila ho mismo ang kumuha ng bato at ipinukpok po sa sariling ulo nila. Yun po ang nangyari ngayon, mga kababayan. Imposibleng hindi alam po nitong tatlong nabanggit ko kanina na illegal ang ginawa nila. Pero ano ang ginawa? Isiniwalat pa. Ay kitang-kita pa po ng publiko. Di mas lalong malaking paglabag po ang ginawa nitong tatlong ito, kaya nararapat lang po na ituloy ito ni Atty. Manscarpio. Puruhan niya talaga kung kinakailangan. Kasi kung nagawa po sa kagaya nilang mga prominenteng tao, may kakayahan pagdating sa usaping legal, may kakayahan din po pagdating sa mga pinansyal, paano na lamang po tayo sa ating mga pobre? Napakadali na lamang pong kalkalin ang mga confidential bank record natin. Dapat puruhan talaga ito. At may masampulan para maitigil po ang ganitong klaseng mga paglabag, mga kababayan. Maaari po itong gawin sa kung sino man na hindi po kakulay nila sa politika. Kaya di ba ang ginagawa ngayon? Kay Pastor Apollo Kibuloy, di ba pati ang kanilang mga bank accounts na-freeze, mga kababayan? Hindi ho politiko yan. Pastor lamang po yan. Tumakbo sa pagkasenador, oo. Pero hindi naman po pinalad kasi nadaya nga. Pati siya kinakalkal din po ang mga bank record. Hindi po malayong mangyaring gagawin din po sa atin yan. Ito ho ang balita, mga kababayan. Sana mapuruhan ito. Sana huwag mabendalo, mga kababayan. Ako po, usong-uso pa man din ngayon yan. Maghahain ng criminal complaint versus BSP, AMLAC. Manscarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, maghahain po, mga kababayan, ng criminal complaint laban sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council, at ilang miyembro ng House Committee on Justice sa Lunes, April 27, mga kababayan, 2026. Bukas na po. Bukas na sila ihahabla. Lagot kayo. Mga buwaka ng ina kayo. Imposible hindi nyo alam na labag ang ginagawa ninyo. Talagang ipinakita nyo. Paano pa ipinagmamalaki nitong mga ito, mga kababayan? Nagdududa tuloy ako Imposible ho kasi hindi nila alam. Alam po nila yan, nalabag po yan. May abogado po silang kasama Abogaga pala. Pero, isiniwalat pa rin po nila, ibinunyag pa rin po nila. Baka meron na pong nangyaring lantsahan dito, mga kababayan. Okay, mag-alala. Planchado na. Akong bahala sa inyo. Kapag nilabas nyo yan, hindi kayo tatablan kasi may padrino tayo. Ganun ba? Ganun ba ang ang inyong naging usapan, mga buwakan ng ina kayo? Ito pa. Ihahain ito ni Carpio sa Quezon City Prosecutor's Office, mga kababayan. Kasunod ng umano'y paglabag ng Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws at Data Privacy Act, mga kababayan. Patay kayo dyan.
Yari kayo. Oh, inilabas ninyo. O ngayon, ano na? Problema na. Eh di parang kumuha kayo ng malaking bato, ipinukpok nyo sa ulo nyo. Gumawa lang kayo ng sarili nyong problema. Inang-ina kayo. Sana may mag-cover po ng mga mainstream medyang matitino dito sa gagawing paghahain bukas ni Mans Carpio sa Quezon City Prosecutor's Office. Baka mamaya, mga bayarang media lang ang mag-cover dyan at kung ano ang ma-interview nila kay Mans Carpio, baka mabaliktad na naman po, mga kababayan. Ano ho? O, eto pa. Ayon sa complaint, nagsabwatan umano si BSP, Governor Remolona at kanyang mga kasamahan upang illegal na isiwalat at ibunyag, mga kababayan, ang confidential bank record ni sa impeachment hearing kamakailan na ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Yan. Yung mga nakita ho natin sa ginawa ho nilang mini trial, yun mga kababayan. Sakit na sa ulo to. Sa bagay, kung meron kayong mga padrino na kaya kayong yakapin, ay hindi nga kayo kakabahan. No? Sana tablan itong mga animal na ito, mga kababayan. Sana tablan sila dito sa ihahaing criminal complaint ni Mans Carpio. Dahil kapag hindi po tinablan ito mga buwakan ng mga buhaya na ito, mga kababayan, ayoko na sa Philippines. Ang kailangan na po nating tumalon sa ibang bansa muna habang Marcos administration pa. Napakadali lang nating iligpit pala, mga kababayan, sa kanilang administrasyon. Lalo na't alam nilang hindi ka po nila kakulay sa politika. Nako, kapag ka masyado ka na maingay, marami ka ng mga pasabog, ayan, nahabulin ka talaga. Ano ba nangyari ngayon kay Eloy Bugris? Pinaghahanap na rin siya sa mga iba pang mga DDS vlogger. Ibagay pinakakasuhan. Mabuti na lamang po at walang nakukulong. Basta hindi ka kakulay nila, tatakutin ka para manhimik ka. Tayo po, wala tayong kakayahan. Kanila po ang panahon ngayon So, tatanggapin na lang po ang magiging reklamo nila. Sasagot na lang po tayo din sa reklamo nila. Pero ito, mga kababayan, itong ginawa po nitong tatlong ito na nabanggit po kanina, nako, mabigat po itong ginawa nila. Mabigat na paglabag, sana makasuhan, mga kababayan, para hindi na po maulit ang ganitong mga kasamaan na ginagawa ng mga bangag administration ng mga kaalyado ni Bangag. Okay,